Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin ang pag-usapan natin tungkol sa yung bakuna kontra sa tetanus. Nabanggit ko na po kung paano tayo makatetano at kung saan galing po yung tetano na mikrobyo. Okay? Nabanggit ko na po na hindi tayo dapat matatakot sa kalawang, no? Dapat matakot po tayo sa lupa na nakadikit po sa isang pako na may kalawang. At kahit makintab yung pako at hindi kalawang, meron pong lupa na nakadikit sa pako na yon at naapakan po natin, delikado rin po tayo sa tetanus. Okay? Kaya yung karaniwang nasakit, yung madalas po pumunta sa clinic at tinatanong po tayo nga Dok, kailangan pa ba itong HTIG, yung Human Tetanus Immunoglobulin? Dahil mahal po ito more than 1,000 pesos po. Okay lang po yung tetanus toxoid kasi mura lang po, less than 200 pesos. Pero itong HTIG, ito po reseta sa emergency room kasi. Kailangan po talaga ito. Ayan. Kaya, kailangan, again, history taking. Tanungin po natin ang pasyente. No? Katulad sa ginawa natin sa mga pasyente na nakagat ng aso't pusa, na talagang kailangan tanungin rin po natin. Walang automatic na injection. Okay? Bilang isang doktor, kailangan ipaandar po natin yung utak natin. Okay? At itutuloy po natin yung critical thinking. Okay? At mag-decide po tayo. Hindi lang po based sa basic and clinical sciences ng field of medicine, pati rin po yung common sense. No? Nahiwa lang po sa kutsilyo habang hinihiwa yung karne, HTIG kaagad. Hindi po kailangan yan. Kasi wala pong lupa yung kutsilyo po ninyo na ginamit ninyo sa paghiwa ng karne sa loob ng bahay. O kaya po naapakan po kayo ng tamtax. Kadalasan, nasa loob ng bahay yung tamtax. Pwede lang kung yung flooring po niyo sa bahay ay lupa lang, walang marine plywood ba or walang semento, walang tiles, pwede siguro. Pero pag yung tamtax po ay nasa flooring na walang lupa, hindi dapat tayo matakot niyan at hindi na po kailangan mapa-inject ng HTIG. No? O kaya po nahiwa yung paa natin, no? Sa kanto ng pinto, lalo pag yung screen door na may aluminum ang frame at saka medyo matulis yung kanto, nahuli yung ating paa, hindi pa tayo nakalampas sa sumara yung screen door, kadalasan po wala po yung tetanus na mikrobyo yung kanto ng screen door kasi nga wala po yan lupa. So hindi po kailangan magpa-inject ng HTIG. Lalo pag hindi niya napabayaan yung sugat, wala pang 7 araw na patingin ka agad, lalo pag yung sugat ay malinis at walang nana, no? So, hindi na po kailangan ng HTIG. Yung tetanus toxoid, ulitin ko po, kailangan po yan pag hindi po siya na-inject sa loob ng 5 taon. Pero pag na-inject ang pasyente ng tetanus toxoid 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, hindi na po kailangan ulitin for as long as gamutin po natin yung sugat with antibiotic syempre para mamamatay yung mga mikrobyo na hindi tetanus na mikrobyo. No? Okay? So, ang tamang approach po ay tetanus toxoid pag sa nakalipas na 5 taon, hindi siya na-inject ng tetanus toxoid at antibiotic para hindi po ma-infect ang sugat.
Kasi po, pag na-infected yung sugat dahil hindi po uminom ng antibiotic ang pasyente, syempre, magkaroon siya ng nana, medyo matatakot rin po tayo kahit alam natin walang tetanus na mikrobyo dahil nga walang lupa nga, yung pako, yung pinto, yung kutsilyo, kailangan na rin po siguro ng HTIG, lalo pag napabayaan po yung sugat na nagkaroon na po ng nana at walang circulation na makarating doon at walang dugo na makarating doon at syempre walang oxygen na makarating doon sa may nana at dyan mabubuhay po yung tetanus na mikrobyo. Pag nabubuhay po yung tetanus mikrobyo dahil po may nana yung sugat, syempre magproproduce po siya ng tetanus plasmin. Kaya yun na po ang time na napaka-importante po yung human tetanus immunoglobulin dahil in-neutralize niya yung tetanus plasmin or yung poison ng tetanus na mikrobyo. Okay? So, yun lang po ang kailangan natin malaman. No? Kahit narinig po talaga tayo na pinapa-inject dito ng tetanus toxoid at dito naman HTIG. No? Kahit yung sugat malinis, para sa akin po, mukhang hindi po tama yan. Lalo pag nasa crisis po tayo ngayon at hindi po talaga kailangan ng HTIG. No? But, pag after 7 days, dahil napakita yung pasyente sa umpisa ng sugat at reseta po natin ng antibiotic, after 7 days, parang nandyan pa rin yung infection sa sugat at nagkaroon ng nana dahil po siguro may mikrobyo na nakapasok sa sugat na hindi naman po tetanus pero malakas yung mikrobyo at hindi po epektibo yung antibiotic na binigay natin 7 days earlier, that is the time na mag-inject na rin po tayo ng human tetanus immunoglobulin. Hindi po yung sa unang araw ng sugat na malinis pang tingnan, walang lupa involved, at saka wala pang nana. Kasi po, pag in-inject po natin sa unang araw pa lang ng toxoid na kailangan at yung HTIG, yung human tetanus immunoglobulin, na hindi talaga kailangan dahil wala pa pong nana, no? At nagkaroon siya ng nana 7 days after, yung na-inject na HTIG earlier, mawawala ng bisa kasi yung human tetanus immunoglobulin ay mawala sa katawan natin after 7 days, no? So, yung timing sa pag-inject ng HTIG ay napaka-importante. Huwag natin ibigay pag malinis po yung sugat, walang lupa na sa loob, okay, wala pang nana. At kailangan na po natin inject after 7 days pag ang sugat po ng pasyente ay lumala at nagkakaroon na po ng nana. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po.